Nagising si Leah sa gitna ng hating gabi, hindi dahil sa masamang panaginip, kundi sa isang matinding kirot sa puso. Sariwa pa sa kanyang labi ang halik ng kanyang asawa, si Adrian, pero ngayon ay para itong apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Isang oras lang ang nakalipas, siya ang pinakamaligayang babae sa mundo. Suot ang puting belo at may ngiti sa mga labi habang iniisip ang isang masayang kinabukasan kasama ang lalaking pinili niyang mahalin. Ngayon, ang lahat ng yon ay naging abo. Nagkunwari siyang tulog, nakikinig sa bawat bulong na nanggagaling sa kabilang silid. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso tulad ng libu-libong karayom. Ang mga boses na yon, ang boses ng kanyang asawa at ng biyena niyang si Aling Cora, ay naglalahad ng isang nakakapanindig balahibong plano, isang plano na gumuho sa lahat ng kanyang pangarap at pagtitiwala. Mahal mo ba talaga, Adrian? Ang bulong ni Aling Cora na may bahid ng pagdududa. Narinig ni Leah ang mahinang pagtawa ni Adrian. Isang tawa na ngayon ay parang halinghing ng demonyo. Good night ko, ma. Kailangan ko lang ng ilang buwan at tapos na ang lahat. Bukas na bukas, haharap na tayo sa abogado para sa transfer ng titulo. Pagkatapos, wala na tayong problema. Napuno ng gulat at sakit ang dibdib ni Leah. Hindi niya maintindihan ang narinig. Ang pagmamahal na ibinigay niya ay sinalubong ng isang talamak na panlilin lang. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangako ng walang hanggang pag-ibig sa kanya sa altar, ay isang sinungaling at manloloko. Ang tanga-tanga talaga ng babaeng yan. Patuloy ni Aling Cora, may paghamak sa boses. Akala niya siguro, dahil sa pagiging guro niya, may silbi siya. Isa lang siyang instrumento para makuha natin ang kondo na yan at ang mga ari-arian ng pamilya niya. Doon bumagsak ang mundo ni Leah. Hindi lang ang kondo, pati ang ibang ari-arian na pinaghirapan ng kanyang mga magulang at pinagkatiwala niya kay Adrian dahil sa tiwala niya rito. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura, habang ang kanyang puso ay nagdurugo. Napakababaw ng tingin nila sa kanya. Napakababaw ng pagtingin nila sa pag-ibig. Napakagat siya sa labi para pigilin ang hikbi. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang pisngi. Bakit siya nasa ilalim ng kama? Nagtago siya doon kanina, naghahanap ng gamit, nang bigla niyang marinig ang boses ng dalawa. At ngayon, hindi niya kayang lumabas, hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Ang pag-ibig na inaakala niyang wagas ay isa lamang panakipbutas sa kanilang kasakiman. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ay ginamit lamang bilang hagdanan para sa kanilang maruming plano. Pero sigurado, magapapa na, ma? Tanong ni Adrian, may bakas ng pag-aalala. Hindi ba delikado ito? Huwag kang mag-alala, Adrian. Matatalino tayo. Wala siyang magagawa. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Ang tawa ni Aling Cora ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi niya alam na ang kanyang inaakalang kayamanan ay magiging simula ng kanyang katapusan at ng ating tagumpay. Napakapit si Leah sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay kumakapal, halos magdugo. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para kay Adrian ay unti-unting napalitan ng galit at puot. Hindi siya tanga, hindi siya instrumento, at higit sa lahat, hindi siya susuko. Bukas na bukas, akin na ang lahat. Narinig ni Leah ang huling bulong ni Adrian bago tuluyang magsarado ang pinto. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pero kasabay ng panginginig na yon ay ang isang matinding apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Ito ang huling halik ng pagkakanulo. At ito rin ang simula ng kanyang pagbangon. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Kung gayon, ipapakita niya sa kanila. Maaga pa lang ay gising na si Leah. Subalit walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip,
Isang matinding determinasyon ang nakaukit sa kanyang mukha. Ang sakit ng nakaraang gabi ay hindi pa rin humuhupa. Ngunit ito ang nagtulak sa kanya upang kumilos. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang maging matalino. Bumangon siya at nagtungo sa banyo, hinugasan ang mukha at pinilit ang sarili na huminga ng malalim. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Isang babaeng may pusong sugatan, ngunit handang lumaban. Hindi siya ang Lia na basta nalang iiyak at susuko. Hindi na ngayon. Nang lumabas siya ng banyo, nakita niya si Adrian na mahimbing pa ring natutulog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang lalaking ito na minsan niyang minahal ng buong puso ay isa na ngayong estranghero, isang kaaway. Kailangan niyang magkunwari. Kailangan niyang patuloy na gampanan ang papel ng insecure na guro na madaling dayain. Inihanda niya ang almusal ng tahimik, niluluto ang paboritong pagkain ni Adrian na para bang walang nangyari. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat ngiti na ibibigay niya kay Adrian ay isang maskara. Alam niyang kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pagpapanggap. Nang magising si Adrian, sinalubong siya ni Lia ng isang matamis na ngiti. "Good morning, mahal!" Bati niya at halos masuka siya sa sarili niyang tinig. "Pinagluto kita ng paborito mo." Ngumiti si Adrian pabalik. Isang ngiting punong-puno ng pagmamataas at katusuhan na hindi napansin ni Lia noon. "Salamat, mahal. Napakabuti mo talaga." Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Isang halik na ngayon ay naging lason para kay Lia. Habang kumakain sila, nagsimula si Adrian na magsalita tungkol sa kanilang kinabukasan. "Alam mo, Lia, dapat na nating ayusin ang mga papeles ng kondo para mas maging secure ka. Bilang asawa mo, responsibilidad kong ayusin ang lahat para sa atin." Pinigilan ni Lia ang sarili na umirap. "Secure? Oo, secure para sa inyo." "Sige, Adrian," sagot niya. "Ikaw bahala. Alam mo namang wala akong alam sa mga ganyan." Nagkatinginan si Adrian at ang kakababa pa lang na si Aling Cora. Isang mabilis na sulyap, puno ng pagkakaintindihan at tagumpay. Alam ni Lia na nagdiriwang na sila sa kanilang isipan. Ngunit hindi nila alam na ang tanga na Lia ay naghahanda na ng sarili niyang sorpresa. Pagkatapos ng almusal, nang umalis si Adrian para magtrabaho at si Aling Cora ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, agad na kinuha ni Lia ang kanyang lumang cellphone, ang isa na alam niyang hindi nila binabantayan. Dali-dali siyang nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Hello, Mang Tonyo?" Bulong niya, ang boses ay puno ng pagmamadali at pilit na pinahinahaba ang salita. "Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po ang tulong ninyo." Ang code word ay Phoenix Rising. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabigla ng matandang lalaki. Si Mang Tonyo ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala at personal na tagapayo ng pamilya Del Rosario sa loob ng maraming dekada. Siya lang ang iilan na nakakaalam ng tunay na katauhan ni Lia at ng kanyang desisyon na mamuhay ng simple. "Ma'am Lia, ano po ang nangyayari?" Ang tanong ni Mang Tonyo, may bahid ng pag-aalala. "Sino ang naglakas loob na gambalain kayo?" "Hindi ko po maipaliwanag ngayon, Mang Tonyo," sagot ni Lia habang patuloy na sumusulyap sa paligid. "Kailangan ko po ng full security protocol at kailangan ko pong ilabas ang lahat ng assets na nakapangalan sa akin, pati na rin ang kondo. Kailangan ko rin po ng legal team. Ngayon na." Narinig ni Mang Tonyo ang tindi ng sitwasyon sa boses ni Lia. "Masusunod po, ma'am. Agad kong aayusin ang lahat. Alam ko na po ang ibig sabihin ng Phoenix Rising. Mag-ingat po kayo dyan. Huwag po kayong magpapahalata." Matapos ang tawag, napaupo si Lia sa sofa. Pinikit ang mga mata. Ang imahe ng kanyang mga magulang ay sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang ama, si Don Emilio del Rosario, ang nagtatag ng isa sa pinakamalaking real estate empire sa bansa. At siya, si Lia, ang kanyang nag-iisang tagapagmana.
Ngunit pinili niyang itago ang lahat ng iyon upang hanapin ang pag-ibig na walang halong pera o kapangyarihan. Hindi niya inakala na ang pagiging simple niya ang magiging kahinaan niya. Ngunit ngayon, gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya upang protektahan ang kanyang sarili at ang pamana ng kanyang pamilya. Muling bumukas ang pinto. Si Aling Cora may hawak na pitaka at nakangisi. Adrian, ano na? Nandyan na ang abogado. Tumayo si Leah. Muling isinuot ang kanyang maskara. Nakatingin siya sa labas ng bintana kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Mag-iingat nga siya, ngunit ang paalala ni Mang Tonyo ay may kasamang babala. Ang mga ganitong klase ng tao hindi susuko hanggat hindi sila nakakakuha. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Bulong ni Leah sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig. Ito ang simula ng laro. At siya ang magtatapos nito. At nakaupo si Adrian sa loob ng mamahaling opisina ng abogado. May ngiti sa labi. Sa harap niya, nakalatag ang mga dokumento na maglilipat ng pag-aari ng kondo ni Leah sa kanyang pangalan. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay ay bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganoon kadali ang lahat. Okay, Mr. Dela Cruz, kung mapipirmahan na po ito ni Mrs. Dela Cruz, maari na po nating simulan ang proseso ng paglilipat. Sabi ng abogado, si Attorney Ramos na may kaswal na tono. Nilingon ni Adrian ang kanyang ina, si Aling Cora, na nakaupo sa tabi niya. Isang sulyap lang ang sapat para maintindihan nila ang bawat isa. Sige na. Ang plano ay nagtagumpay. Naku, attorney, ani Aling Cora, nagkunwari pang nag-aalala. Ang anak ko kasing si Leah, napakabait. Ayaw niyang pabigat sa amin. Kaya gusto niyang ipangalan na sa asawa niya ang lahat. Napakabuti talaga ng bata. Ngumiti si Adrian. Oo, napakabuti. Napakatanga. Maya-maya, dumating si Leah. Suot ang kanyang simpleng damit pangguro. May dala pa siyang homemade cookies na paborito ni Attorney Ramos bilang regalo. Magandang umaga po, Attorney. Bati niya, may ngiti sa labi. Pagkatapos ay humalik siya sa pisngi ni Adrian. Nako, pasensya na kayo. Na-traffic po ako. Sa loob, halos matawa si Adrian. Nagkunwari pa siyang nagmamadali. Hindi niya alam na nilalagdaan niya ang kanyang sariling pagkabigo. Pumirma si Leah sa mga dokumento na ipinakita sa kanya nang hindi man lang nagbabasa ng detalyado. O iyon ang akala ni Adrian. Bawat pirma niya ay parang tunog ng barya na nahuhulog sa bulsa ni Adrian. Parami ng parami. Ang kanyang puso ay lumukso sa tuwa. Malapit na. Malapit na nilang makuha ang lahat. Salamat po, attorney. Malaking tulong po ito. Sabi ni Leah bago umalis, kasama si Adrian. Nang makalabas sila, hindi na napigilan ni Aling Cora ang kanyang sarili. Tingnan mo yan, Adrian. Ang dali lang. Hindi ba? Akala niya siguro, nagiging responsibilidad lang tayo. Ang mga papeles ay nasa atin na. Bukas na bukas, formal na nating i-acquire ang property. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina. Sabi ko na nga ba, ma? Ikaw talaga, ang henyo. Pakiramdam niya ay hari siya ng mundo. Ang lahat ng paghihirap niya ay mawawala na. Ang mga utang niya sa sugal, ang pressure mula sa kanyang mga kaibigan, lahat ng yun ay malapit nang matapos. May bahagyang kirot sa dibdib ni Adrian. Sandali siyang nagduda. Tama ba itong ginagawa niya? Si Leah. Mabait naman si Leah. Ngunit mabilis niyang pinawi ang pagdududa. Para sa amin ito, para sa kinabukasan namin. Isip niya. Si Leah naman, makakahanap pa rin siya ng ibang magmamahal sa kanya. Ngayon, ipagdiwang natin ito. Sabi ni Aling Cora, sa isang mamahaling restaurant. Nagpunta sila sa isang high-end restaurant kung saan ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay. Umorder sila ng masasarap na pagkain at mamahaling alak.
Si Adrian ay nakaramdam ng pagmamataas habang pinagmamasdan ng kanyang ina na masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga plano. Sa wakas, makakalabas na tayo sa hirap, Adrian. At dahil yon sa akin, sabi ni Aling Cora, mayabang. Ang magandang buhay na matagal na nating pinapangarap ay malapit na nating matamasa. Ngumiti si Adrian. Ngayon, wala na siyang dapat alalahanin. Akala niya. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, masaya at busog, hindi nila napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Bumukas ang bintana ng kotse at doon nakaupo si Lia. Hindi na ang Lia na insecure na guro. Ang kanyang mukha ay malamig. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatingin siya kay Adrian at Aling Cora na naglalakad. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi ng tuwa, kundi ng isang taong handang maghiganti. Isang mapanganib na ngiti. Ang umaga pagkatapos ng pagpirma sa mga dokumento ay nagdala ng bagong enerhiya kay Lia. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ito ngayon ay nagiging gatong sa kanyang determinasyon. Bawat halik ni Adrian, bawat pagpapanggap na sweet na salita ni Aling Cora ay nagpapalakas sa kanyang loob na ituloy ang plano. Sa mata ng mag-ina, siya ay isang inosenteng asawa at manugang na walang kamuwang-muwang. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nagkukubli ang isang anino. Ang anino ng isang babaeng handang lumaban para sa kanyang karapatan at dangal. Mahal, anong gusto mong almusal? Tanong ni Lia kay Adrian. May matamis na ngiti. Nagpapanggap siyang masaya na para bang ang lahat ay maayos. Kahit ano, mahal, sagot ni Adrian. May bahagyang pagmamataas sa kanyang boses. Salamat sa'yo. Gumaan ang pakiramay ko. Ikaw talaga ang swerte ko. Halos matawa si Lia. Swerte? Mas tama kung sasabihin niyang kapahamakan. Pagkatapos ng almusal, nang umalis na si Adrian patungong trabaho at si Aling Cora ay abala sa kanyang mga social media, mabilis na kumilos si Lia. Nagtungo siya sa kanyang sikretong opisina, isang maliit na study area sa dulo ng kondo na bihira nilang pinupuntahan. Doon, may nakatagong laptop at isang burner phone. Nag-login siya sa kanyang secure server at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang legal team. Sa screen, lumabas ang mukha ni Attorney Garcia, ang pinuno ng legal department ng Del Rosario Group. Sa likod niya nakita ni Lia ang iba pang mga abogado. Seryoso ang kanilang mga mukha. Magandang umaga, Ma'am Lia, bati ni Attorney Garcia, puno ng paggalang. Handa na po kami. Na-review na po namin ang mga dokumento na pinirmahan ninyo kahapon. Gaya ng inaasahan, may mga loophole at di ba ka? At si invalid clauses na inilagay ng ating team. Walang validity ang paglipat ng property. Isang pakiramdam ng paglaya ang naramdaman ni Lia. Ang kanyang plano ay gumagana. Mabuti po kung ganoon, attorney. Sagot niya. Nahanap niyo na ba ang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Adrian at Aling Cora? Lumabas sa screen ang mga profile at iba't ibang ulat. Opo, ma'am. Hindi lang pala ito ang una nilang tangka na maglinlang. Mayroon din po silang kaso sa probinsya, isang land dispute na nauwi sa pagkawala ng ari-arian ng isang matandang magsasaka. Nakasampa na rin po ang mga kasong pwedeng i-file laban sa kanila. Napakunot ang noo ni Lia. Mas masahol pa pala ang mga ito kaysa sa kanyang inakala. Ibig sabihin, hindi lang ako ang biktima. Opo, ma'am, isa kayo sa maraming naging biktima ng kanilang kasakiman, dagdag ni Attorney Garcia. Ngunit kayo po ang may kakayahang itigil sila. Tumingin si Lia sa screen, sa mukha ni na Adrian at Aling Cora sa mga lumang news clip. Puno sila ng kayabangan at pagmamataas. Ang kanyang galit ay muling sumiklab. Gusto kong siguraduhin na hindi na sila makakapanlinlang pa ng iba. Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya at hayaan niyo silang isipin na sila ang nananalo. Masusunod po, ma'am, sagot ni Attorney Garcia. Anong susunod nating hakbang?
Gusto kong i-freeze ang lahat ng kanilang access na sa mga bank accounts, lalo na doon sa pinaglipatan nila ng pera mula sa kondo. Utos ni Leah. Gusto kong magsimula silang magduda, hayaan silang magalit sa isa't isa. Mainam na plano, ma'am. Tugon ni Attorney Garcia. Sisiguraduhin naming magiging maayos ang pagpapatupad nito. Mag-ingat po kayo dyan. Pagkatapos ng meeting, pinatay ni Leah ang laptop at bumalik sa living room. Muling isinusuot ang kanyang maskara. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Adrian. "Oh, mahal, ang bilis mo naman umuwi." Tanong ni Leah. May kunwari pang pagtataka. Ngumiti si Adrian. "May inayos lang ako sa opisina. Excited lang talaga ako sa mga plano natin." Umupo ito sa tabi niya at niyakap siya. "Hindi na tayo maghihirap, mahal. Magiging masaya na tayo." Naramdaman ni Leah ang haplos ni Adrian. Dati, ang haplos na yon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, nagdudulot lamang ito ng matinding pandidiri. Napakapit siya sa braso ni Adrian, pinilit na maging matatag. Sa loob ng kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tonyo. "Mag-ingat ka, Ma'am Leah. Huwag kang magpapahalata." At ang sarili niyang bulong, ilang araw na ang nakalipas. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya, para sa kanyang pamilya, at para sa lahat ng biktima nina Adrian at Aling Cora. Nakaupo si Adrian sa kanyang opisina, subalit ang isip niya ay lumilipad sa kung saan. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang kakatwang pakiramdam na may mali. Ang lahat ay tila masyadong madali. Subalit pinilit niyang baliwalain ang pagdududa. Ang mga papeles ay napirmahan na. Ang kondo ay malapit nang maging kanila. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Ang delivery boy may dalang isang maliit na sobre. Para po kay Mr. Adrian de la Cruz. Kinuha ni Adrian ang sobre. Nagtataka. Wala siyang inaasahang package. Pagkabukas niya, bumagsak ang kanyang panga. Sa loob ay isang lumang litrato. Isang litrato niya, kasama ang isang babaeng hindi niya nais makita pa. Sa likod ng litrato, nakasulat ang isang pangalan, Selena. Nanlamig ang kanyang buong katawan, Selena. Ang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Ang babaeng naging biktima rin nila ng kanyang ina. Paano? Paanong nakabalik ito? Nagmamadali siyang itago ang litrato sa drawer ng kanyang lamesa. Hindi ito pwedeng malaman ni Aling Cora. Kung malalaman ng kanyang ina ang tungkol kay Selena, magagalit ito. At baka mangyari pa ang mas malaking problema. Ngunit huli na. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Cora, may matalim na tingin. "Adrian, may kumatok dito kanina. Naghahanap sa'yo. Isang babae. Ang pangalan, Selena raw." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi siya makasagot. Bakas sa mukha niya ang gulat. "Selena, hindi ka ba natuto?" Galit na bulong ni Aling Cora. "Akala ko ba naayos mo na ang problema sa babaeng yon? Bakit pa siya babalik?" "Hindi ko alam, Mama. Matagal na yon. Akala ko wala na siyang lakas ng loob na magpakita." Depensa ni Adrian. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ang nagsabi kay Selena na hanapin siya? "Huwag kang mag-alala, Adrian," sabi ni Aling Cora, bagaman may bahid pa rin ng pagdududa. "Wala siyang magagawa. Hindi ka na niya kayang saktan. Tapos na ang lahat ng yon." Ngunit sa loob, may nagbabadyang takot si Adrian. Si Selena. Alam nito ang lahat ng kanilang sikreto. Alam nito ang lahat ng kanilang ginawa noon. Kinabukasan, habang nasa opisina, nagpa siya si Adrian na lihim na makipagkita kay Selena. Hindi niya pwedeng hayaan na makabalik ito sa kanilang buhay. Kailangan niyang patahimikin ito. Nagtagpo sila sa isang liblib na cafe. Si Selena, mas matanda na. Ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nananatili. "Adrian," bati nito. "Akala ko hindi ka na magpapakita." "Selena, ano ang kailangan mo? Bakit ka pa bumalik?"
Tanong ni Adrian, sinusubukang magpanggap na kalmado. Ang kailangan ko ay hustisya, Adrian. Sagot ni Selena. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin. Ang pagkuha ninyo sa lahat ng ari-arian ko. Ang pagkasira ng buhay ko. Naglabas si Adrian ng tseke. Heto, ito ang gusto mo, hindi ba? Pera. Kunin mo ito at kalimutan mo na kami. Tiningnan ni Selena ang tseke. Pagkatapos ay tumingin kay Adrian. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pera? Akala mo ba, Adrian, pera lang ang makakapagpatahimik sa akin? Hindi mo maintindihan. Naramdaman ni Adrian ang panginginig. Ano ang gusto mo? Gusto kong malaman ng lahat ng ginawa ninyo. Sagot ni Selena. Ang boses ay puno ng paghihiganti. Pero hindi ko gagawin. Sa ngayon, may nagbabantay sa'yo at sa inyo ng ina mo. Nagulat si Adrian. Sino? Hindi sumagot si Selena. Tumayo lang ito at lumabas ng kafe. Iniwan si Adrian na tulala at puno ng takot. May nagbabantay sa kanila? Sino? Pagkauwi niya, nakita niya si Leah na masayang nagdidilig ng halaman. Ngumiti si Leah sa kanya, isang nangiting tila walang alam. Ngunit ngayon, sa mata ni Adrian, ang ngiting iyon ay tila may kakaibang kahulugan. Sumagi sa isip niya ang mga salita ni Selena. May nagbabantay. Tiningnan niya si Leah, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Hindi kaya si Leah? Mabilis niyang pinawi ang ideya. Imposible. Si Leah ay masyadong inosente, masyadong mabait. Ngunit ang pagdududa ay nagsimula nang kumalat sa kanyang isipan, tulad ng isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. Isang linggo matapos ang pirmahan, ang tahanan ni Leah at Adrian ay tila puno ng kagalakan. Sa paningin ni Adrian at Aling Cora, patuloy silang nagpaplano ng kung ano-anong bagay gamit ang pera na akala nila ay nalipat na sa kanilang pangalan. Ngunit para kay Leah, ang bawat araw ay isang patuloy na labanan sa pagitan ng kanyang sakit at ng kanyang naglalagablab na hangarin para sa hustisya. Habang naghahanda siya ng hapunan, narinig niya ang tawanan ni Adrian at Aling Cora mula sa sala. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pagbili ng bagong kotse at pagpunta sa isang mamahaling resort. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ang sarili. Malapit na. Oh Adrian, hindi ko maintindihan. Narinig niyang sabi ni Aling Cora, may bahid ng pagtataka sa boses. Ang pondo ko sa bangko, hindi ko ma-access. Sabi ng bangko, may technical issue daw. Ang tagal na nitong problema. Napatigil si Leah sa paghihiwa ng gulay. Ang kanyang labi ay automatikong napangiti. Eto na. Talaga ma? Tanong ni Adrian. Sa akin din. Hindi ko rin ma-access ang account na nilipatan ko ng pera para sa kondo. Ang dami ng araw na ganito. Akala ko ba okay na ang lahat? Narinig ni Leah ang iritasyon sa boses ni Adrian. Napakabait niyang anak. Ayaw niyang makitang nahihirapan ang kanyang ina sa mga technical issues. Nagmamadali si Leah na lumabas ng kusina, may kunwari pang pag-aalala sa muka. Anong problema, mahal? Aling Cora, may nangyari po ba? Naku, Leah, ito kasing account ko. Ayaw mag-function. Reklamo ni Aling Cora. Hindi ko tuloy mabili ang bagong damit na nakita ko. Ang pangit naman ng bangko na yan. Ako rin, mahal. Dagdag ni Adrian. Kakausapin ko ulit ang bank manager bukas. Nakakainis. Lumapit si Leah kay Adrian at hinaplos ang braso nito. Huwag kang mag-alala, mahal. Baka naman sandali lang yan. Sana maayos agad. Alam ko namang abala ka sa pag-aasikaso ng mga papeles natin. Ngumiti si Adrian sa kanya. May bahid ang pagmamalaki. Siyempre, Leah. Para sa atin yan. Sa loob, kinikilabutan si Leah. Ang pagiging inosente niya ay siyang nagpapagaan sa loob ni Adrian at Aling Cora. Hindi nila napagtatanto na ang technical issues ay gawa lamang ng isang mas malalim na plano. Kinagabihan,
Nang makatulog na sina Adrian at Aling Cora, kinuha ni Leah ang kanyang burner phone at muling tinawagan si Attorney Garcia. "Attorney, kumusta po ang Operation Freeze?" Tanong niya. May bahagyang kagalakan sa kanyang boses. "Successful po, Ma'am Leah," sagot ni Attorney Garcia. "Lahat ng accounts na may kinalaman sa kanilang illegal na transaksyon ay na-freeze na. Hindi nila ito maibabalik hanggat hindi natin ito nilalabas." "Magaling," sabi ni Leah. "Ngayon, gusto kong padalhan sila ng isang paalala. Gusto kong magkaroon sila ng isang legal notice tungkol sa isang maliit na kaso. Isang simpleng kaso na magpapagulo sa kanilang isipan." "May naihanda na po kami, ma'am," ani Attorney Garcia. "Isang subpoena para sa isang kaso ng libel na filed ng isang dating empleyado ng isa sa kanilang kunwari kumpanya. Hindi ito malaki, ngunit sapat para guluhin ang kanilang araw at magsimula silang magduda." "Perpekto," sabi ni Leah. "Hayaan silang maglaro ng kanilang laro. Pero ngayon, ako na ang may hawak ng chessboard." Nang matapos ang tawag, inilapag ni Leah ang telepono. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang kanyang ngiti ay hindi na isang nangiti ng pagdurusa, kundi ng kapangyarihan. Ang unang pagbawi ay nagsimula na, at ito ay simula pa lamang. Ang sumunod na araw ay parang isang masamang panaginip para kay Adrian. Habang abala siya sa pagtawag sa bangko para ayusin ang technical issue sa kanyang account, isang abogadong lalaki ang kumatok sa kanilang pinto. May dala itong sobreng legal na para sa kanya at sa kanyang ina. Nang buksan niya ang sobre, nanlamig siya. Isa itong subpoena. Sinasabi na kailangan silang humarap sa korte para sa isang kaso ng libel na isinampa ng isang dating empleyado ng kanilang lumang kumpanya. "Ano yan, Adrian?" tanong ni Aling Cora. Nakakababa lang mula sa kwarto. Ibinigay ni Adrian ang subpoena sa ina. Pagkabasa ni Aling Cora, namutla ito. "Libel? Sino na naman ang naglakas loob na magdemanda sa atin? Hindi ito ang oras para sa mga ganitong kalokohan." "Hindi ko alam, ma. Si ko alam, ma. Matagal na itong kaso. Akala ko na ayos na natin to," sagot ni Adrian, halos sumigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang problema sa bangko, tapos ngayon ito. Lumabas si Leah mula sa kusina, may hawak na baso ng tubig. "Anong nangyayari po? Bakit po kayo nagkakagulo?" tanong niya. May kunwari pang pag-aalala sa kanyang boses. "Wala yan, Leah," sagot ni Aling Cora. Pilit ng ngumiti. "May konting aberya lang sa negosyo namin. Mga inggit lang sa aming tagumpay." "May kinalaman ba ito sa pera sa bangko?" tanong ni Leah, at nakita ni Adrian ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Nagkaroon ng isang kakaibang tingin si Leah. Isang tingin na tila may alam. Ngunit mabilis itong nawala. At napawi ulit ang pagdududa ni Adrian. "Impossible." "Siyempre, Leah, ang lahat ay konektado," singhal ni Aling Cora. "Ang dami ng problema. Kailangan nating ayusin ang abogado para dito. Ang gastos!" Nagpatuloy ang pag-aalala sa mag-ina sa buong araw. Ang kanilang mga plano para sa kayamanan ay tila napapalitan ng mga bagong problema. Nakita ni Adrian ang pagka-stress sa mukha ng kanyang ina. Ang dating mayabang na ngiti nito ay napalitan ng kunot sa noo. Kinausap ni Adrian ang kanilang abogado, si Attorney Santos, na tila naguguluhan din sa mga sunod-sunod na kaso. "Mr. De La Cruz, masyado pong magulo ang mga kasong ito. Lahat ay tila sabay-sabay na lumalabas. Dapat po nating masinsinan itong tingnan." Habang abala ang mag-ina sa pag-aasikaso ng mga problema, napansin ni Adrian si Leah. Tahimik lang ito, pero may kakaiba sa kanya. Nakita niya itong minsan ay may kausap sa telepono, sa wikang Ingles, at may mga terminong pangnegosyo na hindi niya maintindihan. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya si Leah na kausap ang isang tao sa telepono. "Prepare everything. It's time."
Malamig at seryoso ang boses ni Leah, isang boses na hindi niya kailanman narinig mula sa kanyang asawa. Napahinto si Adrian. Nagtago siya sa likod ng pader. Ano ang ibig sabihin noon? Para saan ang it's time? Pagkatapos ng tawag, lumabas si Leah mula sa kwarto. Nagulat si Adrian nang makita niya ito. Ang mukha ni Leah ay walang ekspresyon. Hindi ang Leah na laging nakangiti at may pag-aalala. Sa loob ng isang segundo, tila nakita niya ang isang estranghero, isang babaeng may malalim na plano. Nagkunwari siyang hindi niya narinig ang tawag. "Oh, mahal, kumusta ang araw mo?" tanong niya. Ngumiti si Leah, ang pamilyar na ngiti na muling nagtakip sa anumang nakita ni Adrian kanina. "Maayos naman, mahal. Abala lang sa pag-check ng mga lessons. Ikaw?" Naramdaman ni Adrian ang malamig na pawis sa kanyang likod. May mali. Talagang may mali. Sino si Leah at para saan ang mga salitang iyon? Ang bitag ay tila humihigpit at ngayon hindi na siya sigurado kung sino ang nasa loob ng bitag. Ang tensyon sa bahay ay tila humihigpit bawat araw. Sina Adrian at Aling Cora ay abala sa pag-aasikaso ng mga legal na problema at pinansyal na aberya na sunod-sunod na dumarating. Ang kanilang dating kayabangan ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala at galit. Para kay Leah, ito ang musika sa kanyang tenga, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nag-iisa si Leah sa kondo, narinig niya ang pagtatalo ni na Adrian at Aling Cora mula sa kabilang kwarto. Ang kanilang boses ay malakas at puno ng desperation. "Hindi ko na alam ang gagawin, ma." Narinig ni Leah na sabi ni Adrian. "Ang dami nang nawala sa atin. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Kailangan nating alisin sa landas si Leah." Bulong ni Aling Cora, ang boses ay puno ng puot. "Hanggat nandyan siya, patuloy tayong guguluhin. Kailangan na nating tapusin ito." Napatigil si Leah. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Anong ibig sabihin ng tapusin ito? Hindi kaya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang burner phone at tinawagan si Mang Tonyo. "Mang Tonyo, kailangan ko po ng proteksyon. Naririnig ko silang nagpaplano. Feeling ko may masamang mangyayari." "Masusunod po, Ma'am Leah," sagot ni Mang Tonyo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mayroon po kaming security team na nakapaligid sa inyong kondo. Huwag po kayong mag-alala, pero kailangan na po nating umaksyon. Handa na po ba kayong ilabas ang lahat?" Napatingin si Leah sa bintana. Sa madilim na kalangitan. Handa na siya. Matagal na. "Handa na po, Mang Tonyo. Ilabas na natin ang lahat." Kinabukasan, naramdaman ni Leah ang kakaibang katahimikan sa bahay. Wala sina Adrian at Aling Cora. Tinext niya si Adrian. "Mahal, saan ka?" Sumagot ito. "May inaasikaso lang kami ni Mama. May sorpresa kami para sa'yo mamaya." Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Leah. Sorpresa? Alam niyang hindi ito magandang sorpresa. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Garcia. "Ma'am Leah, nakatanggap kami ng impormasyon. May binalak silang dalhin kayo sa isang lugar na liblib para ipirma ang isang dokumento na magre-renounce ng lahat ng inyong karapatan sa mana. At kung hindi kayo pumirma, maaaring may masamang mangyari." "Nasaan po sila ngayon?" tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng galit. "Sa isang lumang bodega po sa Quezon City, ma'am," sagot ni Attorney Garcia. "Mayroon po kaming team doon at handa na silang kumilos." "Huwag po muna kayong kumilos," utos ni Leah. "Hayaan niyo silang isipin na sila ang nananalo. Gusto kong harapin sila." Nagulat si Attorney Garcia. "Ma'am Leah, delikado po iyan." "Huwag po kayong mag-alala, attorney," sabi ni Leah. "Hindi na ako ang dating Leah. Alam ko na ang gagawin ko. Hayaan niyo akong magbigay ng huling sorpresa sa kanila." Nagtungo si Leah sa lumang bodega. Alam niyang may nagbabantay sa kanya sa malayo. Pumasok siya sa loob at nakita sina Adrian at Aling Cora nakangisi.
May hawak na papeles si Adrian. Ayan ka na pala, Leah, sabi ni Aling Cora. Ang nangiti ay parang ng isang ahas. May magandang surprise kami para sa'yo. Ibinigay ni Adrian ang dokumento kay Leah. Pirmahan mo ito, Leah. Ito ang maglilipat ng lahat ng mana mo sa akin para sa ikabubuti natin. At kung hindi ka pipirma, may masamang mangyayari sa'yo. Napakatingin si Leah sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi siya natatakot. Ang takot ay matagal nang napalitan ng galit at determinasyon. Akala niyo ba, Adrian, Ma'am Cora, ganoon lang kadali? Nawala ang nangiti sa mukha ng dalawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Adrian. Ang ibig kong sabihin, ang laro ninyo ay tapos na, sagot ni Leah. At kayo ang talo. Mula sa labas, narinig ang tunog ng mga sirena. Pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Garcia at Mang Tonyo. Ang mukha ni na Adrian at Aling Cora ay napuno ng gulat at takot. Ano yan? Sigaw ni Aling Cora. Ano ang nangyayari? Ang nangyayari po, Aling Cora, ay ang katapusan ng inyong pagpapanggap, sabi ni Attorney Garcia. Alam na po namin ang lahat ng inyong ginawa. Ang mga kaso ng panloloko, pagnanakaw ng ari-arian, at ang tangka ninyong saktan, si Ma'am Leah. Sinubukan ni Adrian na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Niyakap ni Aling Cora ang kanyang anak, habang tinitingnan si Leah ng may matinding galit. Hindi mo pa ako kilala, Leah. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Aling Cora. Tumingin si Leah kay Adrian na nakaposas. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tapos na, Adrian, sabi ni Leah. Ang boses ay malamig. Tapos na ang lahat. Narinig ang tunog ng kamera habang kinukunan ng litrato ang pag-aresto kina Adrian at Aling Cora. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Del Rosario Hair ay hindi maganda. Ngunit sa isang iglap, ang isang notification ay lumabas sa lahat ng news channel. Isang urgent news broadcast. Ito ay mula sa Del Rosario Group. At ito ay tungkol sa isang major announcement at isang press conference na magaganap sa ilang minuto. Ito na, ang tunay na laban. Nakaluklok sina Adrian at Aling Cora sa loob ng selda. Ang kanilang mga mukha ay gusot at puno ng galit. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ang plano nilang akala nila ay perpekto ay biglang gumuho sa isang iglap. Hindi ito maari. Hindi ito maari. Sigaw ni Aling Cora habang pilit na kinakalampag ang rehas. Niloko tayo ng guro na yan. Kailangan nating gumanti. Si Adrian naman ay tulala. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino si Leah? Bakit niya ito ginawa? At paano niya nagawa ang lahat? Biglang bumukas ang telebisyon sa loob ng presinto. Isang breaking news ang lumabas. Ang Del Rosario Group, ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay magsasagawa ng isang press conference. Ano yan, Ma? Baka konektado ito sa atin. Tanong ni Adrian. Ang boses ay puno ng takot. Tumingin si Aling Cora sa telebisyon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Manood tayo. Baka may balita tungkol sa atin. Lumabas sa screen ang isang malaking entablado, puno ng mga mamamahayag at kamera. Tumayo sa gitna ng entablado si Attorney Garcia, ang abogado ng Del Rosario Group. Pagkatapos ng ilang sandali, tumumungo ito sa gilid at inanyayahan ng isang tao. At doon, lumabas si Leah. Natigilan sina Adrian at Aling Cora. Hindi ito ang Leah na kilala nila. Ang Leah na nakita nila sa screen ay nakasuot ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang dating inosenteng guro ay tila naging isang reyna. Hindi ito maari. Bulong ni Adrian habang pinipilit niyang intindihin ang nakikita niya. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Leah. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong presinto.
Ako po si Lia Del Rosario at ako po ang nag-iisang tagapagmana ng Del Rosario Group. Bumagsak ang panga na Adrian at Aling Cora. Nagsimula silang magsigawan. Nagsisinungaling ka. Hindi ito totoo. Ngunit patuloy si Lia sa kanyang pagpapaliwanag. Marahil marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko nina ngayon ang aking pagkakakilanlan. Pinili kong mamuhay ng simple na naghahanap ng pag-ibig na walang halong pera at kapangyarihan. Ngunit ang aking pagtitiwala ay sinira. Ipinakita ni Lia sa screen ang mga ebidensya, ang mga pekeng papeles, ang mga transaksyon sa bangko na pinilit nilang gawin, at ang mga lumang kaso ni na Adrian at Aling Cora. Ang lahat ay nakalatag, malinaw at hindi maitatanggi. Ang mga taong ito, sina Adrian de la Cruz at Aling Cora de la Cruz, ay gumamit ng panlilinlang at kasakiman upang samantalahin ang aking pagtitiwala. Tinangka nilang agawin ang aking ari-arian at ang pamana ng aking pamilya. Patuloy ni Lia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit hindi ko hahayaan na mangyari iyon at hindi ko hahayaan na makapanlinlang pa sila ng iba. Narinig ni Adrian ang bulungan ng mga pulis sa presinto. Ang kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang ambisyon ay naging abo. Magbabayad kayo, Lia. Magbabayad kayo sa ginawa mo. Sigaw ni Aling Cora. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Ngunit tila hindi narinig ni Lia ang kanilang pagrereklamo. Tumingin siya sa kamera. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kasong ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng biktima ng panlilinlang. Hindi ko hihinto hanggat hindi sila nakukuha ang nararapat na hustisya. Sa huling bahagi ng press conference, ipinakita ni Lia ang isang footage mula sa bodega, ang footage kung saan tinangka nilang sapilitang ipapirma sa kanya ang dokumento at ang kanilang banta, nasaktan siya. Nang matapos ang press conference, nagpalakpakan ang mga mamamahayag. Samantala, sina Adrian at Aling Cora ay nanatili sa kanilang mga upuan, tulala. Ang kanilang mukha ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Ang kanilang tagumpay ay naging kanilang pinakamalaking pagkatalo. Ang tunay na mukha ni Lia, ang mukha ng isang reyna, ay lumabas. Ang mga sumunod na araw ay puno ng balita tungkol sa pagbagsak ni na Adrian at Aling Cora. Ang kanilang kaso ay mabilis na umusad. At sa dami ng ebidensya na inilatag ni Lia at ng kanyang legal team, wala silang nagawa, kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Nahatulan sila ng pagkakakulong at pagbabayad ng malaking halaga para sa mga pinsalang dulot nila. Nakaluklok si Lia sa kanyang opisina na ngayon ay nasa Del Rosario Tower. Hawak niya ang isang pahayagan kung saan ang larawan ni na Adrian at Aling Cora na nakaposas ay nasa front page. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang headline, "Ang bunga ng kasakiman." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, nakamit niya ang hustisya. Ang mga taong sumira sa kanyang tiwala at halos sumira sa kanyang buhay ay nagbabayad na. Ngunit bakit mayroon pa rin siyang nararamdamang kawalan? Tumingin siya sa bintana, sa abalang cityscape. Ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit ang puso niya ay parang isang sirang salamin. Kahit idikit mo ang bawat piraso, mananatili pa rin ang mga basag. Pumasok si Mang Tonyo sa opisina. May daladalang tasa ng kape. "Ma'am Lia, maayos po ba kayo?" Tanong nito, puno ng pag-aalala. "Maayos naman po, Mang Tonyo," sagot ni Lia. Ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa sigla. "Nakamit na po natin ang hustisya. Pero bakit parang may kulang pa rin?" Umupo si Mang Tonyo sa tapat niya. "Ma'am, ang hustisya ay para sa kaisipan, pero ang pagpapagaling ay para sa puso. Hindi po madali ang inyong pinagdaanan. Kailangan niyo po ang oras para magpagaling." Tumingin si Lia sa kanyang kamay sa kung saan dapat nakalagay ang kanyang engagement ring. Naalala niya ang mga araw
na pinaniwalaan niyang mahal siya ni Adrian, ang mga pangarap na binuo nila. Ang lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Naalala ko pa po, Mang Tonyo, sabi ni Leah, kung paano ko pinangarap na magkaroon ng isang simpleng buhay, isang pamilya na puno ng pagmamahal. Akala ko, nahanap ko na yon kay Adrian. Ma'am, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa kayamanan o kapangyarihan. Nakabase ito sa tiwala, respeto at katapatan, sabi ni Mang Tonyo. At iyan ang hindi ibinigay ni Adrian sa inyo. Niyakap ni Leah ang kanyang sarili, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang kanyang puso ay sugatan, ngunit mayroong isang maliit na bahagi na umaasa pa rin. Umaasa na balang araw, makakahanap siya ng tunay na pag-ibig. Sa sumunod na mga linggo, pinilit ni Leah ang kanyang sarili na maging abala. Nagtrabaho siya ng husto sa Del Rosario Group, nagpakita ng kanyang kakayahan bilang isang leader. Nagpunta rin siya sa mga charity events, ginagamit ang kanyang posisyon para makatulong sa iba. Ngunit sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang kondo, ang katahimikan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan. Isang gabi, habang naglilinis, nakita niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito, nakita niya ang kanyang lumang diary. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa isang pahina, nakasulat ang kanyang mga pangarap. Sana makahanap ako ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na simple, tapat, at puno ng kagalakan. Isang butil ng luha ang pumatak sa pahina at kumalat sa tinta. Ang katanungan ay nananatili. Posible pa ba para sa kanya na makahanap ng ganoong pag-ibig pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ang kanyang puso ay sugatan, ngunit umaasa pa rin siya. Umaasa na balang araw, ang kanyang sugatang puso ay makakahanap ng tunay na pagpapagaling. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat sa puso ni Leah ay unti-unting naghihilom. Bagaman, ang mga pilat ay nananatili. Hinayaan niyang ang kanyang trabaho sa Del Rosario Group ang maging kanyang kanlungan. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, sa bawat proyektong kanyang pinangangasiwaan, nararamdaman niya ang kanyang lakas at kakayahan. Hindi na siya ang inosenteng Leah na madaling dayain. Isang araw, sa isang mahalagang pulong ng board, ipinresinta ni Leah ang isang bago at malaking proyekto sa real estate, isang visionary urban development na naglalayong magbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga mahihirap. Ang kanyang presentation ay walang kapintasan, puno ng pagtitiwala at katalinuhan. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Attorney Garcia at Mang Tonyo. Ma'am Leah, napakagaling ninyo, sabi ni Attorney Garcia. Talagang ipinagmamalaki kayo ng inyong ama. Ngumiti si Leah. Masarap sa pakiramdam na maging epektibo, maging kapaki-pakinabang. Ngunit sa loob, mayroon pa ring bahagi ng kanyang puso na naghahanap ng ibang uri ng kasiyahan. Sa proyektong yon, nakilala ni Leah si Marco Reyes, isang kilalang arkitekto at urban planner na kinonsulta para sa kanilang bagong development. Si Marco ay may tahimik na karisma, matalino, at higit sa lahat, tila totoo. Unang beses silang nagkita sa construction site. Nakasuot si Marco ng hard hat at nakikipag-usap sa mga inhinyero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa blueprints. Nang lapitan siya ni Leah, ngumiti ito ng may paggalang. Ma'am Leah, magandang umaga po. Bati ni Marco. Napakaganda ng inyong proyekto. Mayroon po akong ilang suhestyon na maaaring makatulong. Nakipag-usap sila ng matagal. Napansin ni Leah ang pagiging detalyado ni Marco, ang kanyang passion para sa kanyang trabaho at ang kanyang integridad. Hindi ito katulad ni Adrian na puno ng matatamis na salita ngunit walang laman. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang nagkikita para sa proyekto. Sa bawat pulong, nadiskubre ni Leah ang mga bagong katangian ni Marco. Ito ay isang lalaking nagpapahalaga sa katapatan, sa paggawa ng tama. Isang araw,
Habang nag-e-examine sila ng isang blueprint, napansin ni Marco ang isang malalim na kunot sa noo ni Leah. "Ma'am Leah, okay lang po ba kayo?" Tanong niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Nagulat si Leah. Bihira na mayroong magtatanong ng ganoon sa kanya. "Okay lang po ako, Mr. Reyes. Abala lang sa mga iniisip. Minsan kailangan din nating magpahinga," sabi ni Marco. "Ang buhay ay hindi lang puro trabaho. Kailangan din nating alagaan ang ating sarili." Ang mga salitang yon ay tila tumagos sa puso ni Leah. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong payo, ang ganoong pag-aalala. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa kanyang kondo, tiningnan ni Leah ang kanyang telepono. May text message mula kay Marco. Isang simpleng text. "I hope you had a productive day, Ma'am Leah. Take care." Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. May kakaiba kay Marco. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nangiipit. Simple lang ang kanyang pag-aalala. Naalala niya ang kanyang lumang diary, ang pahina tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Posible pa kaya? Matapos ang lahat ng sakit, maaari pa ba siyang magtiwala? Tumingin siya sa kanyang lumang engagement ring na nakalagay sa isang maliit na kahon, isang simbolo ng nakaraan. Ngunit nang maisip niya si Marco, tila mayroong isang maliit na ilaw na nagsisimulang magliwanag sa kanyang puso. Ang pag-asa, ang simula ng isang bagong kabanata. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas. Ang relasyon ni Leah at Marco ay unti-unting lumalim. Nagsimula silang magkita, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa mga simpleng hapunan, paglalakad sa parke, at pag-uusap tungkol sa buhay. Sa bawat sandali, nadiskubre ni Leah ang lalaking may pusong tapat. Isang lalaking nagpapahalaga sa kanya hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Minsan, habang naglalakad sila sa tabing dagat, ikinuwento ni Leah kay Marco ang lahat. Ang kanyang nakaraan kay Adrian, ang sakit ng panlilinlang, at ang kanyang paghihiganti. Nakinig lang si Marco, hindi nagsasalita, hindi nang huhusga. Nang matapos si Leah, niyakap siya ni Marco ng mahigpit. "Salamat sa tiwala, Leah," bulong ni Marco. "Hindi ka nag-iisa, at alam kong darating ang araw na ganap na kang maghihilom. Hindi ka dapat matakot na magmahal ulit." Ang mga salitang iyon ay tila nagpagaan sa bigat na matagal ng pasan ni Leah. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay mayroon siyang karamay, isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Isang araw, habang nasa opisina, nakita ni Leah ang isang lumang balita sa internet. Isang maikling update tungkol kina Adrian at Aling Cora. Nakita niya ang larawan ni Adrian, payat at gusot, sa loob ng presinto. Si Aling Cora naman ay tila mas lalo pang tumanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapaitan. Sila ay nagbabayad na para sa kanilang mga kasalanan. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Leah. Hindi na galit ang naramdaman niya, kundi isang uri ng pagtanggap. Hindi na siya nabubuhay sa nakaraan. Sa gabing iyon, kinuha ni Leah ang kahon na naglalaman ng kanyang lumang engagement ring. Tiningnan niya ito ng matagal. Isang simbolo ng kanyang nakaraan, ng kanyang sakit. Ngunit ngayon, hindi na ito nagdudulot ng kirot. Dahan-dahan, itinapon niya ang ring sa basurahan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Malaya na siya. Ikinuwento niya kay Marco ang tungkol sa pagtatapon niya sa ring. Ngumiti lang si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. "Iyan ang simbolo ng iyong paglaya, Leah. Ang pagtanggap sa bagong simula." Ilang linggo matapos iyon, inimbitahan ni Leah si Marco sa isang malaking charity event na inorganisa ng Del Rosario Group. Nagbigay si Leah ng isang inspiring speech tungkol sa kahalagahan ng integridad, pagtitiwala, at ang kakayahan ng tao na bumangon mula sa kabiguan. Pagkatapos ng kanyang speech, nilapitan siya ni Marco. "Napakagaling mo, Leah. Ipinagmamalaki kita." Tumingin si Leah kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Ito ang lalaking nagpakita sa kanya na mayroon pa ring pag-ibig na tapat, isang pag-ibig na hindi nanghuhusga, kundi nagpapagaling. Niyaya ni Marco si Leah sa isang balcony kung saan tanaw ang buong syudad. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Leah, simula nang makilala kita, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Ang lakas mo, ang kabutihan mo, ang tapang mo. Hinangaan ko ang lahat ng yon. Tumingin si Leah sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Leah del Rosario, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Handa akong samahan ka sa lahat ng laban, sa lahat ng hirap at ginhawa. Handa akong mahalin ka ng totoo. Ngumiti si Leah. At sa unang pagkakataon, matapos ang matinding pagkabigo, ang kanyang nangiti ay tunay, puno ng kagalakan at pag-asa. Salamat Marco, sabi niya, at naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Salamat, dahil sa iyo, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig at kapayapaan. Hinalikan ni Marco si Leah, isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Ang kanyang puso, na minsan ay basag, ay muling nabuo. Natagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan, hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa isang puso na nagmamahal ng totoo. Si Leah ay handa na para sa bagong kabanata ng kanyang buhay, kasama ang lalaking pinagaling ang kanyang puso.